Dalagang birhen, inilako ng adoptive sister. Isang bilyonaryo ang gustong bilhin ng dalaga. Paano kung ang dalaga pala ang nawawalang anak ng multi-million-dollar company ng... Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Dahan-dahan, masakit! Reklamo ng lasing na si Samantha. Damn! Dahan-dahan ka dyan. You will enjoy it later. Wika ng estrangherong binata. Nagpatuloy ang dalawa kahit na hindi naman nila kilala ang isa't isa. At bukod pa doon ay lango sa alak ang dalagang si Samantha na panigurado bukas ay limot na ang mga nangyari. Malamang bukas ay labis-labis ang pagsisisi nito. Ginawa ng dalawa ang gawain na dapat ay mag-asawa lamang ang gumagawa. Napaiyak sa sakit si Sam habang ang estrangherong binata naman ay aliw na aliw sa pag-angkin sa kanya. At matapos nga gawin ang bagay na panigurado ay pagsisisihan nila pareho, ay nakatulog ang dalawa na walang saplot. Kinabukasan ay nagising na lamang si Samantha sa sinag ng araw na nagmumula sa bintana ng silid na iyon. Laking gulat ng dalaga nang mapagtanto ang sitwasyon. Anong ginawa ko? Tarantang tanong ni Samantha at kaagad na dinampot ang mga nagkalat na saplot sa sahig at hindi man lang tinapunan ng tingin ang estrangherong binata at saka nagmamadaling umalis. Paglabas ng hotel ay kaagad na sinuot ni Samantha ang kanyang shade at mask upang walang sino man ang makakilala sa kanya. Paglabas ay agad na pumaran ng taxi si Samantha at nagpahatid sa kanilang tahanan. Akala niya ay natakasan niya na ang isang pangyayaring iyon. Ngunit pagdating sa kanilang tahanan ay isang malutong na sampal ang natamo niya mula sa kanyang inainahan. Pinag-aral kita? Inalagaan at pinakain? Tapos ganito lang ang gagawin mo? Makikipagsiping sa isang estrangherong binata? Isa kang haliparot at walang utang na loob. Galit na wika ng inainahan nito at takang-taka si Samantha kung paano nito nalaman. Sorry sissy, pinagtakpan naman kita eh. Kaso palalayasan ako ni mom kapag hindi ako nagsabi ng totoo. Ikaw naman kasi pinigilan na kita kagabi eh. Sabi ko lasing na lasing ka na pero nagpumilit ka pa rin at nagpatuloy pa rin sa pag-inom. Nalasing na din ako kaya hindi ko na alam ang nangyari. Basta nakita na lang kita kasama ang isang lalaking yun at nag-check-in sa isang hotel. I'm sorry, sissy. Kaagad na paliwanag ni Beatrice, ang stepsister ni Samantha. Patawad po, ma'am. Hindi na po mauulit. Nagmamakaawang wika ni Samantha at lumuhod pa sa harapan ng ina. Pero paano kapag nabuntis ka, Samantha? Dad will kill us. Baka mapalayas pa tayong lahat. Segunda kaagad ni Beatrice. Napaangat ang tingin si Samantha at tila ba napapansin na nito na tila ba gustong-gusto ng kanyang stepsister na mapalaya siya. Ako nang bahala kay Dad. Ako nang aako ng lahat. Tatanggapin ko mga sasabihin at ipaparusa niya. Wika ni Samantha habang nakaluhod pa din sa paanan ng inainahan. Hindi na kailangan humantong sa ganon. Dahil ngayon pa lang, nakaimpake ng gamit mo. Total nakapagtapos ka na at nasa wastong edad ka na. Pwede ka nang mabuhay mag-isa. Ayoko na humantong pa sa ganon. At panigurado ito din ang gagawin ng asawa ko dahil sa umpisa pa lang, alam niya na ang basurang kagaya mo. Kahit anong bihis, basura pa din. Sana noon pa lang nakinig na ako sa asawa ko. Layas! Galit na tura ng babae at sobrang nasaktan si Samantha sa mga sinambit at binitawan nitong salita sa kanya na hindi niya akalain na maririnig niya mula sa inainahan na kanyang kinalakihan. Mom, baka mapano si Samantha? Pigil pa ni Beatrice, ngunit tuluyan ang pinaalis ni Samantha sa tahanang iyon. Kung hindi niya sana ginawa ang bagay na yon, hindi siya magkakaganito. Tura ng babae
at tumalikod na matapos pagsarahan si Samantha ng pinto. Nang makaalis ang ina, ay kaagad na napangisi si Beatrice. Masyado ka ng pabida, kaya dapat inaalis ka na. Nakangising bulong ni Beatrice at inalala ang tunay na nangyari sa gabing iyon. Hindi naman talaga nagpakalasing si Samantha. Talagang sinadya lamang ni Beatrice na lasingin si Samantha upang maisagawa ang kanyang plano dito. Noong makitang languna sa alak si Samantha, ay nilagyan ni Beatrice ang mababang uri ng ipinagbabawal na gamot ang inumin ni Samantha upang wala itong maalala sa mga nangyari. Matapos gawin ang kahindik-hindik na plano, ay ibinenta nito ang dalaga sa isang mayaman na binatang lalaki at iniwan doon, at saka ginawa ng kwento ang dalaga sa kanilang ina. Bata pa lang noon ang mapulot ng ina ni Beatrice si Samantha sa parke, at dahil maawain ang babae, ay dinala nito ang bata sa kanilang tahanan. Inampon at inaruga na tila ba tunay niyang anak. Sabay na lumaki ang dalawa na tila ba isang tunay na magkapatid. Ngunit sa paglipas ng panahon, dahil matalino at parating angat sa klase, ay palaging napupuri si Samantha at kinukumpara sa kanya si Beatrice. Kung kaya't nang magdalaga na ang dalawa, ay nagkaroon ng inggit si Beatrice kay Samantha at binuo ang plano na iyon sa mahabang panahon. Sa ngayon ay naging matagumpay siya sa planong kanyang binuo at naalis sa buhay nila ang kaawa-awang biktimang si Samantha. Samantalang si Samantha ay walang alam sa mga ginawa ng kanyang itinuring na tunay na kapatid. Ngunit may kutob ito na may hindi magandang nangyari. Bakit ba wala akong maalala? Inis na tanong ni Samantha sa kanyang sarili at napaupo na lamang sa gilid ng kalsada. Nakaramdam kaagad ng pagkagutom si Samantha at nakita niya lang ang 1,000 piso sa kanyang bulsa. Walang nagawa si Samantha kundi gastusin iyon at kumain sa isang karinderya. Naaalala pa ni Samantha ang masayang alaala nila ng kanyang ina-inahan at napatangis na lamang. Ayos ka lang ba, Ineng? Tanong ng tindera kay Samantha. Doon na pagtanto ni Samantha na nasa karinderya na pala siya at kumakain. Wala po ito. Ayos lang ako. Wika ni Samantha at pinahid ang kanyang mga luha. Matapos na kumain, ay sinubukan pa ni Samantha na mag-withdraw sa kanyang bank account. Ngunit pinablock na iyon ang kanyang ina-inahan. Walang ibang dala sa Samantha kundi ang kanyang mga damit at telepono. Wala din naman siyang kaibigan, kung kaya't wala siyang ibang maaasahan kundi ang sarili lamang. Habang naglalakad ay biglang bumuhos ang napakalakas na ulan at dali-daling sumilong si Samantha sa isang saradong simbahan. "Oh, Iha, bakit nandyan ka sa sulok? Basang-basa ka na riyan. Wala ka bang matutuluyan?" Tanong ng isang madre kay Samantha. Naluha naman si Samantha at hindi napigil na mapaiyak. "Wala po." Umiiyak na wika ni Samantha. "O siya, halika, sumama ka sa akin. Bukas ang kumbento para sa mga tulad mo. Halika na at baka magkasakit ka pa diyan." Tura ng madre at tinulungan pa si Samantha na magbuhat ng kanyang mga gamit. Pagpasok sa kumbento ay kaagad na pinagbihis ng madre ang dalaga. "Ito po palang kumbento?" Wika ni Samantha habang pinupunasan ang kanyang buhok. "Oo, eto nga. Ano bang nangyari sa'yo? Bakit parang pinalayas ka naman?" Tura ng madre at kahit na nag-aalinlangan ay sinabi ni Samantha ang tunay na nangyari. "Wala po talaga akong maalala sa mga nangyari nung gabing yun eh. Nagising na lang ako na may katabi na akong lalaki tapos pag uwi ko galit na si Mom. At heto, pinalayas ako." Umiiyak na paliwanag ni Samantha. "Kalimutan mo na lang ang mga nangyari. Tandaan mo bawat pangyayari sa ating buhay, ang Diyos ay may gawa. Kaya baka may mas magandang plano pa sa iyo ang Diyos. Kung kaya't manatili kang matatag. Pwede ka dito sa kumbento manuluyan. Ako nang kakausap kay Father." Tura ng madre at napakabait nito sa dalaga. "Ako nga po pala si Samantha. Ikaw po, anong pangalan mo?" Tanong ni Samantha sa madre. "Ako si Carmen."
Mother Carmen na lang ang itawag mo sa akin. Alam ko na mabuti kang bata, kung kaya tutulungan kita. Basta palagi ka lang manalig sa Diyos at ipaubaya sa Kanya ang mga taong nagkasala sa iyo. Panatilihin mo ang kabutihan dyan sa puso mo at tiyak na pagpapalain ka pa niya. Payo ng madre kay Samantha. Salamat po. Huwag po kayong mag-alala, hindi ko po kayo bibiguin. Masayang tura ni Samantha sa madre. Tumango lamang ito kay Samantha at iniwan na ang dalaga sa silid. Napabuntong hininga na lamang si Samantha habang nakapasid sa paligid. Ibang-ibang lugar na iyon sa bahay na kinalakihan niya. Naluluhang nahiga sa matigas na kama si Samantha at iniisip na lamang na tama ang madre na may magandang plano para sa kanya ang Diyos. Kinabukasan ay maaga pa lang ay tumunog na ang kampana ng simbahan na kaagad nakapagpagising kay Samantha. Sino siya? Bago lang ba siya? Tanong ng mga bata at titig na titig kay Samantha na kagigising lamang. Mga bata, anong dapat gawin sa umaga? Tanong ni Madre Carmen. Maglilinis po. Sabay-sabay na saad ng mga bata at kanya-kanya ng mga ito na dampot ng kanilang mga gamit sa paglilinis. Napasulyap si Carmen kay Samantha na tulala lamang at tila ba nakamasid sa paligid. O ikaw Samantha, halika na. Mag-agahan na tayo. Nais kang makilala ni Father. Baling ni Carmen kay Samantha. Kagad na tumayo ang dalaga at inayos ang kanyang hinihigaan at saka sumunod sa madre. Mother Carmen, yung mga bata ba kanina mga ulila na ba sila? Tanong ni Samantha sa madre. Halos lahat sa kanila mula sanggol pa lamang ay ulila na. Inabandona ng kanilang mga magulang. At ang iba naman ay mga dating palaboy sa lansangan na pinatuloy namin dito sa kumbento. Karamihan din sa mga yan mga naglaya sa kanilang kamag-anak dahil minaltrato. Kaya mapalad ka pa din. Kahit na pinalayas ka, at least pinalaki ka nila at inaruga. Pagkukwento ng madre kay Samantha. Kawawa naman po pala ang iba sa kanila, no? Ang babata pa nila para makaranas ng ganoong bagay. Malungkot na wika ni Samantha at napatingin na lamang sa mga bata. O, nandito na. Tayo sa sala, kumain na muna tayo. Huwag mong alalahanin ng mga bata. Maaga pa lang nag-agahan ang mga iyan. Tsaka kung nahihiya ka man, abay alisin mo yan. Dahil ang biyayang natatanggap namin ay binabahagi lamang namin sa mga nangangailangan. Katulad ni Jesus na nagpakain sa maraming tao kasama ang kanyang mga disipulo. Wika ni Carmen at pinaghainan si Samantha. E paano po nyo natutugunan ng mga pangangailangan dito sa kumbento? Pag-uusisa ni Samantha. Sa mga donasyon. Ganito kasi yan, Samantha. Basta may pananalig ka sa Diyos, ipagpapala ka niya. Nakangiting wika ng madre kay Samantha. Napatango naman si Samantha at inumpisahan na ang pagkain. Matapos kumain ay nagtungo ang dalawa sa pare at ipinakilala nito si Samantha. Ikaw pala si Samantha. Ikaw ang pinakaate ng mga bata dito sa kumbento. Huwag kang mag-alala, kami ang bahala sa'yo. Hanggat naririto ka sa kumbento. Pero Samantha, may bilin lamang ako sa'yo, ha? Tulungan mo lang si Mother Carmen sa pagwawalis bilang tulong dito sa kumbento. Wika ng padre at kaagad na tumango si Samantha. Matapos nga nun ay nanatili si Samantha sa kumbento at nagtrabaho doon bilang tagawalis. Makalipas ang ilang linggo ng pananatili sa kumbento, ay nakaramdam si Samantha ng pagbabago sa kanyang sarili. Madalas siyang mahilo at magsuka na napansin na din ni Carmen. Buntis ka ba, Samantha? Napapadalas ang pagsusuka at pagkahilo mo. Nagkaroon ka na ba ng dalaw? Pagtatanong ng madre kay Samantha. Natigilan naman ang dalaga at napaupo. Isang buwan na po akong walang dalaw simula nung dumating po ako dito. Matamlay na wika ni Samantha at napabuntong hininga na lamang. Teka, ipapabili kita ng pregnancy test upang makasigurado tayo.
Wika ng madre at kaagad na umalis. Pagbalik nito ay may bitbit na itong isang pregnancy test kit. Kaagad na nagtungo sa banyo si Samantha at nakatitig sa pregnancy test. Unti-unting lumabas ang unang guhit at napapadasal na lamang si Samantha na sana ay hindi siya nagdadalang tao. Diyos ko po! Naluluhang tura ni Samantha at napahugulgol na lamang nang makita ang dalawang guhit. Matapos na umiyak ay lumabas si Samantha at nakayukong humarap sa madre sabay abot ng pregnancy test sa madre. Ayos lang yan. Nandito ako. Tutulungan kita. Sumama ka sa akin sa Italy at doon tayo mag-umpisang muli. May kakilala akong kapwa madre doon. Kung kaya't panigurado ay may matutuluyan tayo doon. Wika ni Carmen at kaagad na niyakap si Samantha. Iyak ng iyak sa araw na yon si Samantha at hindi naman siya iniwan ng madreng si Carmen. Pinayuhan siya nito at pinalakas ang loob. Makalipas ang isang linggo ay naasikaso na ang mga papeles ni Samantha at ng madre, kung kaya't nakaalis agad ito ng bansa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Nagsimula ng panibagong buhay sa Italy si Samantha, kasama ang madreng si Carmen na tumayo na bilang kanyang magulang. Hindi ito umalis sa tabi ng dalaga at napag-alaman din ni Samantha na mayaman ang madreng si Carmen. Binago ang apelyido ni Samantha at ginamit ng dalaga ang apelyido ni Carmen. Sa paglipas ng panahon, tinulungan ni Carmen si Samantha na makabangon muli. Makaraan ng ilang buwan ay nagsilang ng kambal si Samantha. Isang batang lalaki at batang babae. Talaga naman na nakuha ng batang babae ang hugis at aura ng inang si Samantha. We're going back to the Philippines! Maligayang wika ni Carmen kay Samantha. As in? Mom, it's too early. Wika ni Samantha. 5 taon na nakalilipas at nananatili pa din sa isipan ni Samantha ang mga nangyari sa kanyang buhay na hindi niya maiwasang isipin at alalahanin. Malaki na ang pinagbago ng buhay ni Samantha, buhat ng manirahan sila sa Italy at palagi siyang pinapayuhan at binubusog ng pangaral ng ina-inahan niya ngayon na si Carmen, na isang madre. It's been 5 years, Samantha. Kalimutan mo na lang yung mga nangyari sa'yo. Live in the present. Wika ni Carmen. Napabuntong hininga na lamang si Samantha at tumango na lamang bilang tugon. Ayusin ko po mga gamit ng mga bata. Matamlay na wika ni Samantha at umakyat na sa kanilang silid. Pagdating sa silid ay napabuntong hininga na lamang si Samantha at inisip na lamang ang bagong buhay. Kaagad na inayos si Samantha ang gamit ng kanyang mga anak at maging ang kanyang mga gamit. Handa na ba kayo? Nakangiting tanong ni Carmen sa mga bata. Yes, Grandma! Nakangiting wika ng dalawang bata at baka sa mukha ng mga ito ang excitement. Why do we need to go back there? Maayos naman ang business natin here in Italy. Pagtatanong ni Samantha. Natahimik naman ang madreng si Carmen. Walang mamamahala sa kumbento. Wala na si Father, kaya kailangan tayo ng mga bata. At isa pa, itong business natin, ililipat na lang natin sa Pilipinas. At ikaw ang mamamahala doon kasi panigurado magiging abala na naman ako sa kumbento. Paliwanag pa ni Carmen. Okay. Tipid na tura ni Samantha at sumakay na sa kanilang sasakyan. Sabay-sabay na nagtungo sa airport ang mga ito at napangiti na lamang ng mapait si Samantha dahil lilisanin niya na ang lugar kung saan siya binago ng Diyos. At babalik na naman siya sa lugar kung saan puno ng masamang alaala ang meron. Natulog lamang sa flight ang mga bata. Samantalang si Samantha ay naiisip kung ano na nga ba ang pagbabago sa Pilipinas,
at kung ano na nga ba ang nangyari sa pamilyang kanyang kinagisnan na siyang nagbigay din sa kanya ng masamang alaala. "Are you okay?" Nag-aalalang tanong ni Carmen kay Samantha dahil mula sa biyahe ay wala pa itong kibo. "I'm good, Mom. Don't worry about me. Masasanay din ako tulad ng dati." Wika ni Samantha at bahagyang ngumiti. Kailangan mong sanayin na harapin ang nakaraan, Samantha. Dahil kung patuloy mo yung tatakbuhan, hindi ka makakaahon sa hinaharap. Wika ni Carmen. "Alam ko naman po yun. Pasensya na po kung pati ikaw nadadamay dahil sa akin." Paghingi ni Samantha ng pasensya. "Wala yun, nauunawaan ko ang pinaguhugutan mo. Pero Samantha, may anak ka na. Hindi pwedeng mamuhay ka sa nakaraan, kailangan mong umahon." Wika ni Carmen at napatango naman si Samantha. Naisip ni Samantha kung ganoon lang sana kadali ang lahat. Ngunit tama naman si Carmen, kaya naisip ni Samantha na sundin ang payo ng ina-inahan na si Carmen. Ilang oras din ang binahe ng mga ito at sa wakas ay nakarating na sila sa Pilipinas. "Ito po ba yung Pilipinas?" Pagtatanong ni Amber, ang babaeng anak ni Samantha. "Obvious pa, nakita mo na nga yung banner, diba?" Pamimiloso po ng kakambal nitong si Azur. "Shh! Masama bang magtanong?" Mataray na tura ni Amber. "Hindi naman, basta wag lang yung mga pabanong na tanong." Panudyo ni Azur sa kakambal. "Stop it! Umayos kayo!" Saway ni Samantha sa kanyang mga anak at kaagad na natigilan ang dalawang bata. "Twins, sa kumbento marami kayong magiging new friends. Be kind to them, ha? Mahiyain ang mga yon, pero mababait naman sila." Masayang tura ni Carmen sa dalawang bata. "I like it, Grandma. Nakakasawa na po kasi ang pagmumukha nitong pangit kong kakambal." Pahabol na tura ni Amber at natawa naman si Carmen. Madalas na magtalo ang dalawang bata, ngunit makikita ang pagmamahal sa dalawa, lalo na sa tuwing napapagalitan ng isa sa kanila. Parang mga aso at pusa, ngunit magkasundo ang dalawa. Sadyang mapanudyo lamang si Azur at pikunin naman ang batang si Amber. "Sus, akala mo naman sinong maganda. Kambal kaya tayo. Kaya pangit ka din kung pangit ako." Katwira ni Azur at natameme naman si Amber. Natahimik naman ang dalawa nang bigyan sila ng masamang tingin ng inang si Samantha. Paglabas sa airport ay kaagad na sumakay sa isang grab ang pamilya at dumiretso sa kumbento. Namangha naman ang dalawang bata nang makita ang mga bata at may hawak pa ng mga banner. "Wow! Silang may gawa niyan? Ang creative naman nila!" Manghawi ka ni Amber at napangiti sa kanyang nakita. "Sus, manghang-mangha ka naman. Porket di ka marunong sa arts. Paano kasi ayaw paturo sa akin?" Pangaasar na naman ni Azur sa kanyang kakambal. "Ngek-ngek mo, papaturo ako sa'yo, arts mo bulok." Wika ni Amber at dali-daling bumaba ng kotse at saka lumapit sa mga bata. Masaya itong kumaway sa mga bata at napangiti naman si Samantha nang muling makita ang kumbento na minsan niya nang naging tahanan. "Hello mga bata! Sila ang mga apo ko, si Azur at si Amber. Siya naman si Ate Samantha. Siguro ang iba sa inyo tanda pa siya, at ang iba naman ay hindi siya kilala dahil bago lang dito sa kumbento. Siya nga pala, madami kaming pasalubong sa inyo." Magiliw na wika ni Carmen sa mga bata. Matapos ang magiliw na pagtanggap, kaagad na tumuloy sa kumbento sila Samantha, habang inaayos at nililipat pa ang kanilang uuwian na tahanan. Muling nanariwa ang mga alaala ni Samantha sa kumbento. "Mother Carmen, bukas po pala may mga bibisita dito sa kumbento para magbigay ng donasyon. Kaya magiging abala po tayo ngayon sa paghahanda. Pero magpahinga na po muna kayo." Tura ng isang madre. "Sige, ako nang bahala doon." Tura ni Carmen at napatingin kay Samantha na nakatingin sa mga photo frame sa dingding. "Ang dami na po palang namahala dito sa kumbento. At saka ang dami na din ng mga batang natulungan. At may sarili-sarili na rin silang pamilya."
Nakangiting wika ni Samantha. Ganon kabilis ang panahon. Kaya bawat minuto o segundo sa buhay natin, dapat lang na ginagamit natin yan sa makabuluhang bagay. Bukas may mga dadalaw dito sa kumbento. Nais mo bang tumulong sa pag-aayos para bukas? Tura ni Carmen at ngumiti kay Samantha. Sige ma'am, wala din naman akong gagawin. Dahil ang mga bata naman ay aliw na nakikipaglaro. Kaya wala akong gaanong intindihin. Sana lang wag silang magsabong na parang isang mga manok sa harap ng ibang bata. Litanya ni Samantha at kapwa natawa ang dalawa. Magkasundo naman ang dalawang anak mo, madalas lang magtalo. Wika ni Carmen at napatingin sa gawin ng mga bata. Matapos na mag-usap ay nagpahinga muna si Samantha at ganun din si Carmen. Ilang sandali lamang ay nag-asikaso na sila Samantha sa pag-aayos sa kumbento at mabilis lamang sila na natapos, gawa na din ang pagtutulungan ng mga ito. Nang matapos na ay napansin ni Samantha na madilim na pala sa labas, kung kaya't mabilis na tinawag ni Samantha ang kambal at pinagbihis na. Ang galing no, Mommy? Ang babait ng mga bata. Feel ko ang dami kong friend tapos nakakaaliw sila. Masayang kwento ni Amber at napangiti naman si Samantha. Mabait naman talaga ang mga bata dito sa kumbento, lalo na't lumaki sila sa pangangalaga ng mga madre. Masayang wika ni Samantha. Si Amber lang naman ang pangit ugali mapang-asar pero pikunin. Panunodyo ni Azur sa kakambal. Mommy Agad na sumbong ni Amber na ikinatawa ni Samantha. Kahit naging maaga man na naging ina si Samantha, masaya siya dahil mabubuting mga bata ang kanyang mga anak. Mahal na mahal ni Samantha ang mga bata. Ngunit sa ngayon ay hindi niya alam kung kaya niya bang panindigan ang pagiging ina niya sa mga ito. Gayong may tsansa na makaharap niya ang nanira sa kanyang buhay. May parte ng puso ni Samantha na umaasang makitang muli ang dating pamilya. Ngunit may bahagi niya ang nais na maghigante sa mga ito. Hindi pa rin kasi mawaglit sa isipan ni Samantha ang nangyari nung gabing yon at kung bakit ba wala siyang maalala sa lahat ng naganap. Pakiramdam niya ay may kulang sa parte ng buhay niya hanggat hindi nalalaman ang katotohanan. Palaisipan pa din kay Samantha ang tunay na naganap sa gabing iyon at ang tunay na dahilan kung bakit niya kasama ang lalaking katabi sa kama. Kung may kinalaban ba doon ang kanyang stepsister na si Beatrice o sadyang nangyari lamang ang lahat ng dahil sa kanyang kapabayaan. Buong gabing napaisip si Samantha hanggang sa tinabihan siya ng ina-inahang si Carmen. Bakit hindi ka pa natutulog? Tanong ni Carmen kay Samantha. Hindi pa po ako inaantok. Palusot ni Samantha, ngunit sadyang kilala na siya ng ginang. Hindi inaantok o may iniisip na bagay? Alin doon, Samantha? Kilala kita. Tura ni Carmen at napayuko na lamang si Samantha. Napapaisip lang po ako sa mga naganap 5 taon na nakakaraan. Pag-amin ni Samantha at ngumiti naman sa kanya si Carmen. Ganun ba? Alam mo, sa tuwing may katanungan ako, ang Diyos ang kinakausap ko. Nananalangin ako. At kahit na para bang wala akong kausap, sa puso ko, nadarama ko na parang gumagaan ito at naliliwanagan ang aking isipan. Kaya ikaw, Samantha, kung may problema ka, katanungan at hinanaing, kausapin mo lang ang Diyos. Panigurado maliliwanagan ang iyong kaisipan. Nakangiting payo ni Carmen kay Samantha. Napatango naman si Samantha at saka nagturan. Salamat po, Ma'am. Palagi mo akong pinalalakas. Nakangiting wika ni Samantha at niyakap ang ina-inahan na si Carmen. Masaya ako dahil malayo nang narating mo. Masaya ako dahil ang laki-laki na ng pinagbago mo. At ngayon na nakabalik ka na, harapin mo ang iyong nakaraan para makaahon ka sa kinabukasan. Gamitin mo inspirasyon ng 2 bata para lumaban sa buhay.
Tandaan mo, lagi sa oras ng kalungkutan ay may Diyos kang malalapitan. Masayang tura ni Carmen. Natutuwa naman si Samantha dahil kahit madalas na humina ang pananampalataya niya sa Diyos, ay nandyan palagi sa tabi niya si Carmen upang gabayan siya at paalalahanan. Ramdam ni Samantha ang pagiging mabuting tao ni Carmen, kung kaya't itinuring niya na itong kanyang tunay na ina, kahit na hindi niya ito kadugo. Pinadama din naman sa kanya ni Carmen na kahit hindi sila magkatugo, ay mahal na mahal siya nito at itinuring na tunay na anak. Maging ang mga anak ni Samantha ay tinuturing nitong kanyang tunay na apo. Binusog ng pangaral at pagmamahal ang mga ito. Kinabukasan ay naging abala ang lahat dahil sa pagdating ng mga bisita. At dahil nandun pa sa kumbento, ay tumulong na din si Samantha sa pag-aasikaso. Habang abala ay nawala sa paningin ni Samantha ang anak na si Amber, kung kaya't kinakabahan itong kinausap ang kakambal nitong si Azur. Azur, nasan si Amber? Nakita mo ba kung saan ang kakambal mo? Nag-aalalang tanong ni Samantha sa kanyang anak na si Azur. Hindi ko po alam, Mommy. Tura ng bata at doon na kinabahan si Samantha. Agad na nag-ikot sa kumbento si Samantha, ngunit wala sa loob ang anak na si Amber. Nawawala si Amber? Kinakabahan na tanong ni Carmen kay Samantha. Yes, Mom, nilibot ka na tong kumbento. Naluluhang tura ni Samantha at binabalot na ng kaba ang kanyang dibdib. Kumalma ka lang, magtatanong-tanong ako. Wika ni Carmen at kaagad na kumilos para hanapin ang batang si Amber. Kaagad naman na lumabas si Samantha sa kumbento at hinanap ang kanyang anak. Ilang sandali pa ay may isang matangkad na lalaki ang lumapit sa nakayukong si Samantha. Mommy! Tawag ni Amber sa ina. Kaagad na napaangat ng tingin si Samantha at nakita si Amber na tumatakbo kasamang isang binata. Saan ka nagpunta? Kanina ka pa namin hinahanap, nag-aalala kami sa'yo. Umiiyak na pagtanong ni Samantha sa kanyang anak na si Amber at niyakap ito ng mahigpit. Nakita ko siya na umiiyak doon sa sulok kaya nilapitan ko at tinanong kung saan siya nakatira. Sakto naman at alam niya ang pangalan ng lola niya na si Mother Carmen. Nga pala ako si Dylan. Ako yung isa sa mga nagbigay ng donasyon dyan sa mga bata sa kumbento. Tura ng binata at inilihad pa ang kamay sa dalaga. Salamat. Ako si Samantha. Salamat ulit sa pagdala sa anak ko dito . Kanina pa kasi namin siya hinahanap. Hindi din naman siya familiar dito sa lugar kahit kakauwi lang namin galing Italy. Wika ni Samantha at bahagyang ngumiti sa binata. Wala yon. Mabuti na lang at kilala ko si Mother Carmen. Kaano-ano ka ba niya? Pag-uusisa ng lalaki. Isa ako sa mga itinuring niyang anak. Masayang tura ni Samantha at nag-umpisa ng maglakad ang mga ito pabalik sa kumbento. Ganun pala. Ako naman, nakilala ko lang si Mother Carmen sa mga kwento ni Father Simeon, na ngayon ay namayapa na. Tura ng lalaki. Ngumiti lamang si Samantha. Ganun ba? Dylan, dito na muna ako . Salamat ulit. Nakangiting wika ni Samantha at nagpasalamat muli sa binata. Wala yun, nice to meet you nga pala. Wika ni Dylan at ngumiti. Ngumiti lamang si Samantha at kaagad na pumasok sa loob. Hindi mawari ni Samantha kung bakit tila ba pamilyar para sa kanya ang binata, na para bang nakita niya na ito noon o nakilala. Samantalang si Dylan naman ay natandaan si Samantha. Alam niya na ito ang dalagang nakasiping niya noon, 5 taon na nakakalipas. Ngunit ang hindi mawari ni Dylan ay kung bakit tila ba hindi siya kilala ng dalaga. Iniisip naman ni Dylan na baka nagkamali lamang siya o kung ano. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.
Matapos nun ay nag-asikaso na si Samantha. Mami, alam mo po ba ang bait-bait na ni Kuya Dylan? Wika ni Amber. Buti nga mabait siya. Paano na lang kung masamang tao ang nakakuha sa'yo? Saan ka namin hahanapin? Paano kung kidnapin ka? Amber, ang Pilipinas ay napakadelikado kumpara sa Italy. Sa bawat sulok ay may pulis. Sa susunod, wag kang aalis dito sa kumbento nang walang paalam o walang kasama ha. Tandaan mo yan. Wika ni Samantha sa anak na si Amber. Nakita mo na si Amber? Biglang tanong ni Carmen at tumakbo naman si Amber patungo kay Carmen. Grandma! Nakangiting wika ni Amber at yumakap sa kanyang lola. Saan ka ba nanggaling na bata ka? Nag-aalalang tanong ni Carmen sa kanyang itinuring na apo. Nalito po ko kaya nakalabas ako dito sa kumbento. Buti na lang po at mabait si Kuya Dylan na tinulungan ako na makabalik dito. Paliwanag naman ni Amber. Dylan? Kunot noong tanong naman ni Carmen. Isa sa mga nagbigay daw ng donasyon dito sa kumbento. Sagot ni Samantha at napatango naman si Carmen. Sa susunod wag kang lalayo ha? Turan ni Carmen sa bata. Opo, pagtugon ni Amber. Matapos noon ay balik na sa ginagawa ang mga ito at itinuon ng pansin ni Samantha ang kanyang paningin sa kanyang mga anak. Samantha, right? Ako na dyan. Tura ni Dylan kay Samantha at kaagad na kinuha ang isang kaldero ng kanin para sa mga pagkain. Salamat, kami na lang dito. Mukhang hindi ka sanay sa ganito Tura ni Samantha at agad na natawa si Dylan. Nako, ako pa talagang sinabihan mo niyan. Alam mo ba, nung wala ka pa, parati kaming nandito kasama ng ninang at ninong ko. Madalas kasi silang magpunta dito dahil naaaliw si ninang sa mga bata. Wika ni Dylan kay Samantha. Ganun ba? Hindi kasi halata sa'yo mukhang businessman ka. Tura ni Samantha at dinampot naman ang mga pinggan. Madami din akong charity na sinasalihan, hindi lang naman dito. At saka alam mo na, nakahiligan ko na din naman ng mga bata. Ikaw ba mahilig ka sa mga bata? Baling nito sa dalaga. Oo mahilig din ako sa mga bata. Actually, matagal na din ako na tumira dito sa kumbento pero dalaga na ako nung dumating ako dito. Kumbaga may muwang na sa mundo. Pagkukwento ni Samantha. Nagpatuloy pa ang dalawa sa pagkukwentuhan na tila ba ang gaan-gaanan ng loob nila sa isa't isa. Alam mo, parang familiar ka sa akin. Hindi ko lang sure kung ikaw ba yun talaga or maybe I'm mistaken? Tura ni Dylan. Baka naman nakita na tayo nun dito sa kumbento. Litanya ni Samantha at napaisip si Dylan na baka tama nga si Samantha. Sabagay, may punto ka. Wika ni Dylan at maya-maya pa ay nag-umpisa na ang programa. Simula nung araw na yon ay parati nang nagkakausap ang dalawa. Gawa na din ang parating pagtungo ni Dylan sa kumbento na madalas naman pasyalan ni Samantha at ng kanyang mga anak simula nang lumipat na sila sa kanilang tahanan. Makalipas ang isang linggo, naging magkaibigan ang dalawa at napapadalas na ang pagdalaw ni Dylan sa tahanan nila Samantha. Tito Dylan! Masiglang wika ni Azor at kaagad na yumakap kay Dylan. Oh, Azor, nasa ang mommy mo at kapatid mo? Pagtatanong ni Dylan sa bata. Oh, Dylan, nandyan ka na pala. Saan bang punta natin? Bungad ni Samantha. Naging tiwala na si Samantha sa binatang si Dylan at sumali din ito sa mga charity na pinupuntahan ng binata. Naging business partners pa ang dalawa at naging matalik na magkaibigan. Sa kumbento, nagpa-schedule ako kay Mother Carmen. Ano, free ba kayo ng mga bata? Tanong ni Dylan. Oo naman. Di ba nga every Sunday wala akong pasok sa office at ganun din ang mga bata? Paliwanag ni Samantha. We miss Grandma din po kaya pinagpipray namin ni Azur na sa kumbento tayo magpunta. Tura ni Amber. Kailan lang nung pumunta tayo kay Grandma niyo kaya talaga. Nakangiting wika ni Samantha sa kanyang mga anak. Sige, punta tayo doon. Basta behave lang kayo Litanya ni Dylan sa mga bata at napalapit na nga sa mga ito.
Sure yan, Tito. Masayang tura ni Azur at nag-appear pa ang dalawang bata. Kita mo, close na close kayo pagdating dyan. Pero mamaya sa kumbento, magsasabong na naman kayo kagaya nung nakaraan. Tura ni Samantha sa kanyang mga anak. Kasi naman, Mami, sinabi ba naman itong si Azur na umiihi daw ako sa higaan? Yan tuloy, tawag sa akin ng mga bata doon, panghe. Pangangatwira ni Amber. Bakit mo naman sinabi yun, Azur? Baling ni Dylan sa batang si Azur. Siya nga, Tito, sinabi niya sa mga bata na nagda-diaper pa daw ako. Kaya tawag sa akin diaper boy, kaya bumawi lang ako. Kaagad na paliwanag ni Azur. Kapwa natawa naman si Samantha at Dylan sa sumbong ng dalawang bata. Aba, ang ganda pala ng mga palayaw ninyo. Diaper boy at panghe. Natatawang wika ni Dylan at kaagad na bumusangot ang dalawang bata. Salbay ka, Tito, pagrereklamo ni Amber. Grabe makatawa si Tito, parang wala nang bukas kung makatawa. Nakasimangot na tura ni Azur na siyang ikinatawa lalo ng mga ito. Ang pangit mo, wag kang magganyan. Pabirong wika ni Amber at doon na nga nag-umpisang magbangayan ang dalawang bata. Lumapit naman si Samantha sa mga ito para sawayin, ngunit na out of balance ito at sa kabutihang palad ay nasalo siya ni Dylan. Muntik na yun wika ni Dylan at kapwa na patitig ang dalawa sa mata ng isa't isa. Ay, sweet! Magkayakap na tura ng kambal at sabay na napatingin si Dylan at Samantha sa dalawang bata at natawa na lang. Pagdating sa kalokohan, magaling talaga kayo. Natatawang wika ni Samantha at kaagad na umayos ng tayo. Tara na, punta na tayo sa kumbento at mamimili pa tayo ng grocery para may pasalubong tayo para sa kanila. Wika ni Dylan at kaagad na kumapit ang dalawang bata sa braso ni Dylan. Di kayo na. Tura ni Samantha at nauna nang lumabas ng kanilang bahay. Kaagad na sumakay sa backseat si Samantha kasama ang mga bata. Habang nasa biyahe ay tahimik lamang ang dalawa at walang kibo. Dumaan na muna si Dylan sa grocery upang mamili. Samantalang naghintay lamang sa kotse si Samantha at ang dalawang bata. Ilang sandali lamang ay bumalik na si Dylan, bitbit ang kahon-kahon ng mga pinamili. Nakatulog na pala mga bata. Tura ni Dylan matapos ilagay ang mga kahon sa likod ng kanyang kotse. Oo kanina pa nagtatalo. Buti nga nakatulog na't wala nang maingay. Wika ni Samantha. Nga pala Samantha, matanong ko lang, nasan pa lang ama ng mga bata? Pagtatanong ni Dylan at hindi naman nakaimbik si Samantha. Nasa abroad. Pagsisinungaling ni Samantha. Ayaw nitong pag-usapan pa ang kanyang nakaraan at kung maaari lamang ay gusto niya na itong alisin sa kanyang alaala. Ngunit dahil nangyari na iyon, ay hindi na iyon maaalis pa ni Samantha sa kanyang buhay. Ganun ba? So, hiwalay na kayo? Pag-uusisa ni Dylan. Parang ganun na nga. Sanggol pa lang sila Amber at Azur, wala na siya sa tabi ko. Hindi nga din niya alam na may anak kami dahil aksidente lang naman ang lahat. Wika ni Samantha at may halo ng katotohanan ang kanyang sinaad. Ganun ba? Buti hindi niya kayo hinanap o kaya naman hindi mo ba sa kanya pinaalam? Pagpapatuloy na tanong ni Dylan. Ayoko nang pag-usapan yan. Masakit sa akin alalahanin ng mga mapait na nakaraan. Maayos naman na kami ng mga bata at hindi na namin siya kailangan. Tura ni Samantha at nag-iwas ng tingin sa binata. Sa bagay, mahirap nga naman alalahanin ng mapait na nakaraan. Lalo na kung pilit mo itong inaalis sa iyong isipan. Tura ni Dylan at tila ba naging seryoso na ang kanilang usapan. Natahimik na lamang si Samantha at hindi na kumibo pa sa takot na baka magtanong pa ang binata sa kanya at masabi niya pa ang kanyang nakaraan na matagal niya nang pilit na kinakalimutan. Naging awkward at tahimik ang biyahe nila patungo sa kumbento na nauunawaan naman ni Dylan. Nais man ni Dylan na pag-usapan ang nakaraan ng dalaga upang mas makilala pa ito, ngunit nire-respeto niya ang dalaga, lalo na't nakikita niya na tila ba ayaw nitong pag-usapan pa ang nakaraan. Nerespeto na lamang iyon ni Dylan
at hindi na muling nagtanong patungkol sa mga naganap sa nakaraan na buhay ni Samantha. Pagdating sa kumbento, ay kaagad na sinalubong ng mga bata sila Samantha. "Grandma!" Masayang tura ng kambal at agad na niyakap ang kanilang lola na si Carmen. "Kamusta kayo? Aba, miss na miss ako ah." Masayang tura ni Carmen at kaagad naman na yumakap si Samantha kay Carmen. "Ganyan po talaga mga batang yan. Kulang na lang ihilingin nila na dito tumira sa kumbento. Halos araw-araw, ikaw pong bukang bibig." Nakangiting wika ni Samantha. "Hay, nako, baby pa lang naman ang mga anak mo eh. Malapit na sila sa akin. Nga pala, ang dami niyang dala-dala ah. Para ba to dito sa kumbento?" Sambit ni Carmen at ngumiti. "Opo, dito po yan. Tsaka bilin nila Ninang na magdala raw ako ng mga grocery dito. At tsaka nga pala Samantha, uuwi din ako akaagad ah kasi birthday ni Ninong. Mamaya baka magtampo. Nakalimutan ko palang sabihin sa'yo." Tura ni Dylan habang buhat-buhat ang mga kahon. Sige, ayos lang. Sabihin mo na lang happy birthday sa kanya. Sa susunod na regalo ko, hindi ko kasi alam eh." Tura ni Samantha at tumango lamang si Dylan bilang tugon. Matapos nga na makipag-bonding sa mga bata sa kumbento, ay umalis din kaagad si Dylan at nagtungo sa tahanan ng kanyang ninong at ninang. "Oh, nandito na palang paborito kong inaanak." Masayang sambit ng ninong ni Dylan. "As usual, siya lang naman ang inaanak mo." Tura naman ng ninang ni Dylan at natawang binata. Happy birthday daw po, sabi ni Samantha." Wika ni Dylan at yumakap sa kanyang ninong at ninang. "Samantha? Yung anak ni Mother Carmen? Baka masalamat." Masayang wika ng ninong ni Dylan. "Siya nga po. Wala po ba kayong bisita?" Pagtatakang tanong ni Dylan. "Wala eh, hindi naman ako nagluto. Dapat isinama mo na lang si Samantha dito sa bahay nang mas makilala namin." Tura ng ninang ni Dylan at ngumiti pa. "Nako Ninang, alam ko ng mga tininan mo na ganyan. Magkaibigan lang po kami ni Samantha." Nakangiting wika ni Dylan. "Kaibigan nga lang ba? Ngunit maiba ako, kailan ka ba mag-aasawa? Aba, malapit ka nang mag 30 years old, wala ka pa ding asawa." Tura ng ninong ni Dylan. Wala pa po sa plano," sagot ni Dylan at napakamot na lamang sa kanyang batok. "Siguro kung nandito lang anak namin na si Shane, kasing edaran mo siya, at baka siya pang mapangasawa mo." Tawang-tawang tura ng ninang ni Dylan. Agad na natigilan ang mga ito at naluha na lamang ang ninang ni Dylan. "Nako, si Ninang umiiyak na. Huwag ka pong umiyak. Wala man sa tabi ninyo si Tesay. Nandyan naman sila sa puso nyo." Tura ni Dylan sa mag-asawa. "Ay, kung hindi lamang nawala sa parke nun si Shane. Malamang kasing edaran mo na siya at lumaki na magandang bata." Malungkot na wika ni ninong ni Dylan. "Ay nako, nagdarama na naman yung ninong mo. Alam ko na, balang araw magtatagpo rin tayo ni Shane. Manalig lang tayo sa Diyos." Wika ng ninang ni Dylan na hanggang ngayon ay hindi pa din nawawala ng pag-asa. Matagal na panahon na simula nang mawalay ang anak na mag-asawa. 3 taong gulang pa lang ang kanilang anak nang mawalay sa kanila sa parke, at kahit na pinahahanap nila ito sa kung saan lupalop dito sa Pilipinas, ay hindi nila nahanap ang anak. Kababata iyon ni Dylan, at maging si Dylan ay nalungkot nang mawala ang kababata. Ngunit wala silang magagawa dahil iyon ang kalooban ng Diyos. Gayunpaman, kahit matagal na panahon na ang lumipas, hindi pa din nawala ng pag-asa ang ninang ni Dylan at umaasa ito na balang araw ay pagtatagpuin sila ng tadhana ng anak nilang nawalay sa kanila sa mahabang panahon. "Nako, birthday mo pa naman Ninong. Dapat happy lang tayo. Ipaubaya na lang po natin sa Diyos ang lahat. Malay niyo po may plano ang Diyos. Hindi natin hawak ang kinabukasan. At tulad nga po ng sabi sa kasabihan, hanggat may buhay, merong pag-asa." Nakangiting wika ni Dylan. Itinuring na magulang ni Dylan ang kanyang ninong at ninang dahil nga ang kanyang mga magulang ay abala sa negosyo
at madalang lang niyang makasama. Ngunit nauunawaan naman ni Dylan ang kanyang parents dahil hindi naman nagkulang ang mga ito. At kahit abala sa negosyo, ay palagi siyang inaalala ng mga ito. Tama ka, Dylan, may plano ang Diyos. At kung ano man yon, alam kong maganda ang plano niya yon dahil matagal na panahon na din naman tayong nagdusa sa pagkawala ni Shane. Tura ng ninang ni Dylan. Tara, kain na lamang po tayo at enjoyin natin ang kaarawan ni Ninong. Aba, lampas kalendaryo ka na po pala, Ninong. Natatawang biro ni Dylan sa kanyang ninong. Kahit na nawala ang kanyang anak, ay tila ba naging magulang naman sila sa binatang si Dylan, lalo na't malambing ito sa kanila at tinuturing silang ikalawang magulang. Malungkot man na nawalay sa kanilang nag-iisang anak, hindi sila nawala ng pananalig sa Diyos. Bagkus lalo pa silang kumapit doon at umaasa sa kalooban at biyaya ng buong may likha. Nagkainan ng mga ito na tila ba isang kompletong pamilya. Dahan-dahan lang sa pagkain, baka mabulunan kayong dalawa. Puna ng ninang ni Dylan. Napangiti naman si Dylan at napasulyap sa isang photo frame sa mesa. Nasaan ka na kaya? Bulong na tanong ni Dylan at napatitig sa larawan nila ng anak ng kanyang mga ninong at ninang na magkasama sila at masayang makaakbay. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang ganda ng anak namin, no? Siguro kung nagdalaga siya, mas maganda siya. Ano na kaya itsura ni Shane? Malungkot na tura ng ninang ni Dylan at napatitig na lamang sa larawan. Panigurado, maganda siya dahil minana niyo po sa inyo yon. Sana kung nasan man po siya, sana'y nasa maganda siya at maayos na kalagayan. Sana gabayan ng Diyos patungo sa inyo. Nakangiting tura ni Dylan at pinasasaya ang dalawang mag-asawa. Matapos na magkwentuhan ay umuwi din si Dylan at muling naalala ang dalagang nakasiping niya nung gabing iyon. Pilit niyang inaalala ang gabi na kanilang pinagsaluhan at hindi maiwasan ni Dylan na isipin na si Samantha ang dalagang iyon. Dahil nga na-curious sa nakaraan ng dalaga ay pinaimbestigahan niya ang tunay na pagkatao ni Samantha. Habang iniimbestigahan ni Dylan ang patungkol sa nakaraan ng dalagang si Samantha, ay patuloy ito sa pakikipag-usap at pakikipagkaibigan sa dalaga. Isang gabi nakatanggap ng tawag si Dylan mula kay Samantha, kaya dali-dali itong nagtungo sa tahanan nito. Laking gulat niya nang makitang walang kailaw-ilaw sa tahanan ng dalaga kung kaya't binalot ng kaba ang binata. Naabutan pa niya na bukas ang pinto ng tahanan nila Samantha na mas lalong ikinabahala nito. Dahan-dahan na pumasok sa loob si Dylan at pagtapak sa pinto ay doon biglang bumukas ang ilaw. Happy birthday! Masayang bati nila Samantha sa binata. Grabe kayo, pinakaban niyo ako. Akala ko ano nang nangyari. Naiiling na wika ni Dylan at binabalot pa din ng kaba ang kanyang dibdib. Alam ko na maaasahan ka talaga, pero kaarawan mo kaya hipan mo ng kandila and make a wish. Masayang tura ni Samantha at lumapit sa binata habang hawak-hawak ang cake na may nakasulat na maligayang kaarawan. Napangiti naman si Dylan dahil hindi niya inaasahan na sosorpresahin siya ng gano'n ng dalaga at kasama pa ang mga bata. I wish makasama ko pa kayo ng mas mahaba pang panahon. Nakangiting wika ni Dylan at saka hinipan ng kandila. Enjoy your day, Dylan! Again, happy birthday! Masayang wika ni Samantha at niyakap ang binata. Thanks for the surprise. Masayang tura ni Dylan at niyakap pabalik ang dalaga. Matapos ng isang malambing na moment ay kumain ang mga ito. Habang nagkakasiyahan ng iba, nagtungo si Samantha sa hardin ng kanyang bahay at doon ay naabutan niya si Dylan na nakaupo habang nakatanaw sa mga bituin sa kalangitan. Bakit ka nandito?
Dapat nandun ka sa loob at nakikisaya sa kanila. Tura ni Samantha sa binata. Gusto ko lang magpahangin at pagmasdan ng magandang bituin sa kalangitan. Wika ni Dylan at tumabi sa kanya si Samantha. Magkwento ka naman tungkol sa nakaraan mo. Palagi na lang ako ang tinatanong mo. Nakangiting wika ni Samantha. Alam mo ba, may kababata ako. Anak siya ng ninong at ninang ko. Panimula ni Dylan habang inaalalang masayang ngiti ng kababatang si Shane bago ito nawala. Tapos, nasa na siya? Pag-uusisa ni Samantha. Nawala siya sa parke nung isinama siya nila ninang. Alam mo ba, bago pa siya mawala, ang ganda pa ng ngiti niya. Tandang-tanda ako, matamis niyang mga ngiti bago tuluyang nawala. 3 taon pa lang ata siya nung nawala siya. Hindi ko natanda masyado eh. Masyado din pa kasi akong bata nun. Pero alam mo, kitang-kita akong lungkot sa mata nila ninong. Mula nung nawala si Shane, kaya pinangako ko sa sarili ko na papasagayin ko sila sa abot ng aking makakaya. Kahit na mahirap naman talaga nakalimutan ng masamang alaalang iyon. Malungkot na pagkukwento ni Dylan kay Samantha. Ang saklap naman pala nang nangyari. Wika ni Samantha at napabuntong hininga na lamang. Ikaw ba, nasan yung tunay mong mga magulang? Pagtatanong ni Dylan sa dalaga. Sa totoo lang, bata pa lang ako, hindi ko na nakilala ang tunay kong mga magulang. Lumaki ako sa adoptive parents ko. Mabait naman sila, may kapatid pa nga ako eh. Pagkukwento ni Samantha. Bakit sabi mo sa kumbento ka nakatira? Nagugulahan na tanong ni Dylan. Ganto kasi yan. Simula pagkabata, adoptive parents ang kinagisnan ko. Hindi naman nila tinago ang totoo sa akin. At simula pagkabata, ginawa ko ng best ko para naman masuklian ang pag-aalaga nila sa akin. Close ako sa tinuring kong ina at sa kapatid kong si Beatrice. Pero sa adoptive father ko, di ako close. Kahit anong gawin ko, mali ko nakikita niya. Hanggang sa, yun na nga nangyari yung hindi inaasahan. Dahil sa hindi inaasahang pangyayari, na hindi ko naman matandaan, tuluyang nawala ang pagmamahal nila sa akin. Mas pinili nila na palayasin ako kasi basura daw ako. Kaya napunta ako kay Mother Carmen dito sa kumbento. Pagpapatuloy ni Samantha sa kanyang pagkukwento. Habang nagkukwento ito ay tumutulo ang mga luha sa mga mata ng dalaga. Ayos lang yan. Lahat naman ay may mapait na nakaraan. Buti nga matatag ka at nalagpasan mong lahat. Wika ni Dylan at pinahid ang luha sa mga mata ng dalaga. Salamat kasi nakinig ka sa madrama kong buhay. Tura ni Samantha, napatuloy pa din ang pagbuhos ng mga luha sa kanyang mga mata. Nagkatitigan ang dalawa hanggang sa dumampi ang mga labi nila sa isa't isa at napalalim ang halikan na iyon na tila ba pamilyar sa kanilang dalawa. Kaagad na lumayo si Samantha at tumayo. Sorry, nadala lang ako. Tura ni Dylan. Ngunit hindi na lumingon si Samantha at dire-diretso na itong naglakad papasok sa kanyang tahanan. Naiwan naman na tulala si Dylan at napaisip sa kwento ni Samantha. At doon ay napabalik tanaw ito. Naaalala ni Dylan ang pangalan na sinambit ni Samantha. Doon napagtanto ni Dylan na tama nga ang kanyang hinala. Mas lalo pa iyong tumibay ng kinabukasan ay ipinadala sa kanya ng investigador ang impormasyon patungkol sa nakaraan ni Samantha. At gaya ng kanyang hinala, si Samantha at ang babaeng kanyang nakasiping ng gabing iyon ay iisa lamang. Nagtataka naman si Dylan kung bakit hindi siya nakilala ni Samantha. Ngunit naisip niya na maaaring dahil sa kalasingan kaya hindi siya nakilala ng dalaga. Mas lalong ninais ni Dylan na mapalapit kay Samantha at ganon nga ang nangyari. Makalipas ang ilang buwan, mas lalong naging close si Dylan sa mga bata at kay Samantha. Bagamat walang ideya si Samantha na ang lalaking kanyang kasama ngayon ay ang binata na kanyang nakasibing noon. Sa paglipas ng panahon, nagawa ni Dylan na itago ang nalalaman kay Samantha. Ngunit, ika nga walang sikreto na hindi nagbubunyag. Isang hapon, habang nasa mall ay nakasalubong ni Samantha ang dating kapatid na si Beatrice. Samantha?
Gulantang na wika nito at nilapitan pa si Samantha. Beatrice, ikaw na ba yan? Bakit suot-suot mo ang uniforme ng janitress? Gulat na tanong ni Samantha. Free ka ba? Sakto at off ko sa work. Kwentuhan naman tayo. Wika ni Beatrice. Sige. Tipid na wika ni Samantha. Hindi niya alam kung ano nga ba ang kanyang mararamdaman. Dahil nung makita niya ang dating kapatid, ay tila ba nagkaroon siya ng interes at pagnanais na malaman ang kalagayan nito sa ngayon. Asensado ka na pala, no? Tila ba nahihiyang turan ng dalaga? Sipag at tiyaga lang, at saka samahan ng konting pananalig sa Diyos. Teka, sa bahay ko na lang tayo mag-usap. Wika ni Samantha at isinama si Beatrice sa kanyang tahanan. Doon nakita nito ang dalawang bata at nagtatakang napatingin kay Samantha. Anak mo? Takang tanong nito kay Samantha. Hindi naman na yun tinanggi ni Samantha. Oo, anak ko sa unang boyfriend ko sa Italy. Pagsisinungaling ni Samantha. Ganun ba? Nasaan yung asawa mo? Kinasal ka na pa? Sunod-sunod na tanong nito kay Samantha. Hiwalay na ako. Nga pala, kamusta na kayo nila, Mommy? Tanong ni Samantha at pinaghanda ng makakain ng dalaga. Wala na si Mommy at Daddy. Namatay sila sa isang aksidente. After nung aminin kong totoong nangyari. I'm sorry, Samantha, pero I set you up. Pag-amin nito, nagtataka naman na naupo sa tabi ni Beatrice si Samantha. Anong ibig mong sabihin? Kunot noong tanong ni Samantha at naguluhan sa sinambit ng dalaga. Ibinenta kita sa isang mayaman na binata nung gabing yun. Pag-amin ni Beatrice. Ano? Bakit hindi ko maalala? Bakit wala akong maalala? Naguguluhan na tanong ni Samantha. Nilagyan ko ng mababang uri ng drugs ang inumin mo nung gabing yun para wala kang matandaan. Tsaka kita ibinenta dun sa isang binata na mayaman. Sa pagkakatanda ko, Dylan yata ang pangalan niya. Binayaran niya ako kasi tinakot ko siya na iiwan kita doon na nag-iisa kaya ginawa niya, binigyan niya ako ng pera at isinama ka niya. Pag-amin ni Beatrice at hindi makapaniwala si Samantha sa sinambit ng kapatid. Ngunit ang mas lalong hindi niya mapaniwalaan ay ang pangalan ng binata na sinambit ni Beatrice. Bakit mo ginawa yun? Tsaka sigurado ka ba sa sinabi mong pangalan? Pagtatanong ni Samantha. Sorry, nagawa kong lahat ng yun dahil sa inggit. Pero matapos ng ilang araw, na-guilty ako kasi sinisi ni Mami ang sarili niya kung bakit ka nawala dahil pinalayas ka niya. Doon sinabi ko ng katotohanan. At dahil sa paghahanap nila sa'yo doon, na-aksidente sila, Mami. Kaya nangako ako na hahanapin kita at hihingi ng tawad. Sigurado ako sa pangalan ng binatang yon. Sa katunayan, meron akong picture niyo na magkasama nun papasok sa hotel. Paliwanag ni Beatrice at dali-daling ipinakita kay Samantha ang larawan. Nanlamig ang buong katawan ni Samantha nang makita ang larawan. Bakit siya pa? Wala sa sariling tanong ni Samantha. Bakit? Nakita na ba kayo ulit? Umamin ba siya sa'yo? Pero tingin ko wala din siyang naaalala dahil lango din siya sa alak nun eh. May nangyari ba sa inyo? Sunod-sunod na tanong ni Beatrice. Wala. Salamat, Beatrice, dahil sinabi mong katotohanan at naliwanagan ako. Ito ang business card ko. Tawagan mo ako kung kailangan mo ng tulong. Malungkot ako sa mga nangyari. Pero higit sa lahat masaya ako na nagkita tayo muli. Pinapatawad na kita. Wika ni Samantha at nagyakapan ng dalawa. Hindi na kailangan, Samantha. Wala kang pananagutan sa akin. Masaya na ako na pinatawad mo ako. Salamat kasi sa mahabang panahon, mananahimik na din ang aking konsensya. Siguro hanggang dito na lang ang ating komunikasyon. May pamilya ka na. May pamilya na din ako. Limutin na lang natin ang nakaraan. Masayang wika ni Beatrice
at ibinalik ang business card kay Samantha. Simula nung araw na yon, ay wala nang naging balita pa kay Samantha patungkol kay Beatrice. Bagamat nakakalungkot ang balitang kanyang nalaman na wala na mga magulang na kanyang kinagisnan, masaya naman si Samantha dahil sa wakas ay nabigyan na ng kasagutan ang matagal na katanungan sa isip at puso ni Samantha. At handa nang kalimutan ni Samantha ang mapait niyang nakaraan. Ngunit may isang nakakapagpapagulo sa isip at damdamin ni Samantha, at iyon ay si Dylan. Iniisip ni Samantha kung bakit hindi nagsabi sa kanya o nagkwento man lang ang binata patungkol doon. Ngunit gaya ng sinambit ni Beatrice, ay iyon ang naisip na dahilan ni Samantha. Ngunit may parte pa din ni Samantha na iniisip na paano ko nakilala siya ni Dylan. Ngunit hindi lamang ito nagsabi. Doon na nagsimulang mag-isip si Samantha. Sinubukan naman itong umakto na normal sa harapan ng binata. Ngunit hindi pa rin mawala sa isipan ni Samantha ang mga tanong at pag-agam-agam. Hindi mawari ni Samantha kung ano nga ba ang totoo at ang kasinungalingan. Pakiramdam ni Samantha ay halos lahat ng nasa kanyang paligid ay hindi maaasahan at balang araw ay pagtataksilan din siya. Simula noon ay nagkaroon na ng trust issue si Samantha. Ayos ka lang ba, Samantha? Lately parang ilag ka sa mga tao may problema ba? Tanong ni Carmen sa anak-anakan. Dumalaw ito sa tahanan ni Samantha dahil ilang linggo na itong hindi dumadalaw sa kanya. Ma'am, ano pong gagawin ko? Magulong tanong ni Samantha sa kanyang ina-inahan. Naguguluhan na napatingin si Carmen kay Samantha. Ano yun? May problema ka ba? Sabihin mo sa akin para maintindihan kita. Hindi yung sinusolo mong lahat. Tura ni Carmen sa dalaga at niyakap ito. Ramdam ni Carmen na may mabigat na dinaramdam si Samantha, kung kaya't nag-aalala siya para dito. Nung nakaraan po nakita kami ni Beatrice, yung anak po nung nagpalaki sa akin, sabi niya po na wala nang mga magulang niya at inamin niya po sa akin na pakana niya ang lahat ng gabing yun. Umiiyak na pagkukwento ni Samantha. Pero diba dapat nga maging okay ka kasi matagal mo nang naiisip yun. Bakit umiiyak ka? Pagtatakang tanong ni Carmen. Si Dylan po. Siya po ang lalaki na kasiping ko ng gabing yan. Humahagulgol na tura ni Samantha at nanlaki naman ng mga mata ni Carmen sa inamin ng dalaga. Sure ka ba dyan? Baka naman nagkamali lang ang kapatid mo. Wika ni Carmen. May picture po eh. Si Dylan po talaga. Umiyak na wika ni Samantha. Anong plano mo? Tanong ni Carmen. Natatakot po ako. Ayoko na magulo ang buhay niya ng buhay ko. Siguro the best thing to do is to make a distance from him. Ang hirap din po kasi para sa akin. Wika ni Samantha at napayakap na lamang kay Carmen. Sigurado ka ba? Kapag iniwasan mo si Dylan, panigurado magtataka yon. Lalo na kung wala din siyang kaalam-alam. Tura ni Carmen at inalo ang anak-anakan na si Samantha. Wala na akong choice, Mom. Ito lang nakikita kong paraan. Wika ni Samantha at pinahid ang luha sa kanyang mga mata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Matapos ng gabing yun na pag-uusap ng masinsinan, ay sinimulan na ni Samantha na iwasan si Dylan. Ipinagtaka naman iyon ng binata at sa tuwing tinatanong ang dalaga ay palagi nitong dahilan ay abala lamang ito. Labis na nag-aalala si Dylan at iniisip kung may nagawa nga ba siyang mali sa dalaga. Ngunit wala namang maalala si Dylan kung kaya't naisipan niya na kausapin ang dalaga. Samantha, pwede ba mag-usap tayo?
Tura ni Dylan sa dalaga. Para saan? Tsaka alam mo naman na abala ko, diba? Madami pa akong gagawin. Pag-iwas si Samantha, ngunit hinawakan siya ni Dylan. Please, kahit ngayon lang. Pakiusap ni Dylan sa dalagang si Samantha. Bakit ba? Ano ba yon? Walang kaemo-emosyong tanong ni Samantha. Iniiwasan mo ba ako? Tanong ni Dylan at natigilan naman si Samantha. Natahimik ang dalaga at naisip na iyon ang magandang tsansa para makagawa ng dahilan para tuluyan na siyang layuan at lubayan ng binata. Gusto mo ng totoong sagot? Seryosong tanong ni Samantha at tumitig sa mga mata ni Dylan upang kapanipaniwala ang kanyang gagawin. Siyempre naman, kasi mababaliw na ako kung may nagawa ba akong mali sa'yo o kung may kasalanan ba ako. Hindi ko kasi maintindihan, bigla ka na lang nagbago. Paliwanag ni Dylan. Oo, Dylan, iniiwasan kita. Walang pag-aalinlangan na sagot ni Samantha habang nakatitig sa mga mata ng binata. Pero bakit? Iyon lamang ang lumabas na salita sa labi ng binatang si Dylan. Natahimik si Samantha at naisip na gawing dahilan ang mga bata at ilihis ang nakaraan. Nakikipagbalikan ang daddy nila Azur at Amber. Gusto niya na mabuo na ang pamilya namin. Kaya sino ba naman ako para ipagkaitin sa mga bata? At ayoko na maging dahilan ka para mapalayo ang loob ng mga anak ko sa tunay nilang ama. Kaya pasensya na, Dylan. Hihilingin ko sana sa iyo na kung maaari, lumayo ka na sa akin at sa mga bata. Dahil bubuuhin ko na ang pamilya namin. Dahil iyon ang tama. Seryosong tura ni Samantha at pinipigil ang sarili na maiyak sa harapan ng binata. So, ganun-ganun lang yun? Paano naman yung pinagsamahan natin? Yung mga alaala natin ng mga bata? Ganun lang yun? Gusto mo limutin ko na lang yun? Kagaya ng bigla mong pag-iwas sa akin? Sunod-sunod na tanong ni Dylan at tumulo ang mga luha nito sa mata. Nanatiling seryoso at walang emosyon si Samantha sa harapan ni Dylan. Kahit na sa kanyang loob ay nadudurog na ang kanyang puso. Oo, kasi yun ang tama, Dylan. Ayoko na mas masaktan ka palalo ng dahil lang sa akin. Mahirap din para sa akin to pero ito ang tama, Dylan. Ito ang katotohanan. Kaya pasensya kung sasabihin ko na ito na huling beses na makakausap mo ko. Wika ni Samantha at umalis na sa harapan ng binata. Pagpasok sa loob ay labis ang iyak ni Samantha. Hindi niya alam kung bakit ba kailangan pa na humantong sa ganoon. Ngunit para kay Samantha, hanggat hindi niya pa natatanggap ang katotohanan, kahit na aminin man niya kay Dylan at papasukin ito sa kanyang buhay, pakiramdam niya ay magiging unfair lamang siya sa binata. Samantalang si Dylan naman ay labis na nasaktan dahil sa nangyari. Napamahal na din kasi ito sa mga bata at nahulog na ang loob kay Samantha kung kaya't sobrang sakit para sa kanya ang hinihingi ng dalaga. Ilang araw din na nagpabalik-balik sa tahanan ni Samantha si Dylan. Ngunit hindi siya hinaharap ng dalaga. Hanggang sa pagtungo niya doon ay wala na nga ang mga ito. Labis na nasaktan si Dylan dahil nawala na siya ng komunikasyon sa mga ito. Pinutol din ni Samantha ang partnership sa kumpanya nito. At kahit na ilang beses man niyang pinilit na hingin kay Carmen ang bagong address ng dalaga, ay hindi nagsalita ang ginang dahil nirerespeto nito ang desisyon ni Samantha. Naging miserable ang buhay ni Dylan at paglipas ng isang buwan, natanggap din ni Dylan ang mga naganap. Isang umaga habang buhat-buhat ni Dylan ang mga kahon ng donasyon sa isang charity, ay nabunggo siya sa isang babae. Samantha? Gulantang nawika ni Dylan nang muling makita ang dalaga. Tutulungan na sana ni Dylan si Samantha na tumayo, ngunit isang lalaki ang lumapit sa dalaga. Are you okay? Tanong ng binata. I'm fine, hon. Wika ni Samantha
At doon na pagtanto ni Dylan na ang binatang iyon ang ama ng mga bata nang tawagin itong daddy ng kambal. Tito Dylan! Nakangiting wika ni Azur at yumakap kay Dylan. Azur! Amber! Masayang wika ni Dylan at niyakap ang mga bata. So, siya pala si Dylan. Wika ng lalaki at tumindig ng maayos. Let's go, Han. Kids, tara na. Tapos na tayo dito sa charity. Tara ni Samantha at hindi man lang kinausap o kinamusta si Dylan. Bye-bye po. Wika ng kambal at kumaway kay Dylan. Kumaway na lamang pabalik si Dylan at sa mga bata bago tuluyang nawala sa paningin ng mga ito. Pagdating sa sasakyan ay napapuntong hininga si Samantha. Ikaw talaga na bakla ka, kumakarengking ka pa ha? Inis na tura ni Samantha sa binatang kasama niya. Dadsi, si Mommy, high blood na naman. Wika ni Amber at ngumiti sa kanilang dadsi. Mabuti na lang at Han ang pangalan ko. Naisalba pa kita doon sa long lost lover mo. Panunudyo ni Han. Si Han ay assistant ni Samantha at itinuring na daddy ng mga bata. Kahit na alam nilang mas babae pa ito sa kanilang ina. Alam naman ito ang nakaraan ni Samantha kung kaya't aware na ito patungkol kay Dylan. Puro ka talaga kalokohan, nababakla ka na naman. Maging lalaki ka nga. Inis na wika ni Samantha. Pero kalaunan ay natawa din. Mommy, ganyan talaga si Dadsi. Let's just support him na lang po. Singit naman ni Azur. Correction, it's her, not him. Turanihan at natawa naman ang mga ito. Sa kabilang banda, akala ni Dylan ay si Hannah ang kinakasama ngayon ni Samantha. Ngunit ang hindi nito alam ay single pa din ang dalaga. Matapos ng muling pagkikita ay hindi na nawala sa isipan ni Dylan si Samantha at nagumpisa na naman na magulo ang kanyang mundo. Mabilis lamang na lumipas ang panahon at makalipas ang isang taon, isang balitang ikinagulo ng buhay ni Dylan. Si Samantha at ang mga bata? Garalgal na tura ni Dylan at kaagad na nagtungo ito sa kumbento upang alamin ang katotohanan kay Carmen. Dylan? Nauutal na wika ni Carmen. Halatang pamamaga ng mata nito na mahahalatang galing sa pag-iyak. Ano pong nangyari? Kamusta po sila? Nag-aalalang tanong ni Dylan. Wala pang sinasabi ang doktor. Babalik pa ako dun sa ospital. Kumuha lang ako ng gamit para sa kanila at sinabayan ko na din ang dasal. Umiiyak na wika ni Carmen. Bakit po sila na aksidente? Yung kinakasama ni Samantha, nasan po? Bakit wala siya sa tabi nila? Sunod-sunod na tanong ni Dylan. Sa ngayon, Dylan, hindi ko pa masasagot ang mga katanungan mo. Ang gawin muna natin, magpunta sa ospital. Sasama ka ba? Tura ni Carmen at natigilan naman si Dylan. Naalala niya ang huli nilang pag-uusap ni Samantha kung kaya't nag-alinlangan ito. Susunod na lang po ako. Tura ni Dylan at tumango naman si Carmen. Ikaw ang bahala. Sana walang masamang mangyari sa kanila. Umiiyak na wika ni Carmen at sumakay sa kotse. Nasuntok na lamang ni Dylan ang kaharap na pader at doon ay napayuko at saka taimtim na napadasal. Kahit na magtungo ako doon, wala na din naman ako magagawa. Panginoon, ikaw na pong bahala. Huwag niyo po silang pababayaan. Umiiyak na tura ni Dylan at napahagulgol na lamang. Ang hirap ng kanilang sitwasyon, lalo na si Carmen na nag-aalala pa din sa kalagayan ng mag-iina. Pagdating sa ospital ay hinarap ng doktor si Carmen. Maayos na po ang kalagayan ng pasyente. Ngunit ang dalawang bata ay kritikal pa din dahil sa dami ng nawalang dugo sa kanila. Let's pray for their recovery. Tura ng doktor at napahagulgol na lamang si Carmen. Kaagad na tinungo ni Carmen ang ward ni Samantha at may malay na ito. Nasaan ang mga anak ko, Han? Sabihin mo! Sigaw ni Samantha at nagpupumiglas. Anak, tama na. Awat ni Carmen kay Samantha at niyakap ito. Mom, nasan po ang mga anak ko? Kamusta sila? Umiiyak na tanong ni Samantha.
Magpahinga ka na muna. Masama sa'yo na mag-isip-isip at kumilos. Lalo na't kaka-opera mo pa lang. Pagpapakalma ni Carmen kay Samantha. Hindi ako mapapakali hanggat hindi ko nakikita ang mga anak ko. Umiiyak na wika ni Samantha at patuloy ito sa pagtawag sa pangalan ng mga bata. Gustuhin man ni Carmen na ilahad kay Samantha ang kalagayan ng mga bata, ngunit makakasama iyon para sa dalaga. Kung kaya't sinenyasan ni Carmen si Han na tawagin ng nurse upang turukan si Samantha ng pampatulog. Matapos nun ay nakatulog si Samantha at si Carmen naman ay inasikaso ang mga dapat asikasuhin sa ospital. Kinabukasan ay nagising na si Samantha at nakapagpahinga na ito. Ngunit kagaya ng nangyari nung gabi ay nagwawala pa din ito at hinahanap ang mga bata. Nasaan ang mga anak ko? Umiiyak na tanong ni Samantha. Nasa kabilang ward pa sila, anak. Critical pa ang 2 bata at kailangan nilang kanilang ama ngayon. Tura ni Carmen. Naguguluhan naman na tumingin kay Carmen si Samantha at saka nagtanong. Bakit po? Ano ba nangyari sa mga anak ko? Gusto ko silang makita. Tura ni Samantha. Wala na ngang nagawa si Carmen kundi dalhin si Samantha sa kinaroroonan ng 2 bata. Kailangan nila ng blood donor para masakip. Pero kahit saan wala kaming mahanap na kapareho ng blood type nila. Hindi din sila pareho ng sayo. At sa tingin ko nagmana sila sa kanilang ama. Wika ni Carmen. Ano pong ibig sabihin? Gulong-gulo na tanong ni Samantha. Awang-awa ito sa kalagayan ng kanyang mga anak at naiiyak si Samantha. Hindi niya maiwasan na sisihin ang kanyang sarili dahil sa nangyari. Pauwi na nung araw na yun sina Samantha at ang mga bata. Ngunit nawala ng preno ang kanilang sasakyan at nabunggo sa isang poste ang sinasakyan nila Samantha at ng mga bata. Masyadong naging mabilis ang mga pangyayari, kung kaya't hindi na ni Samantha alam kung ano ang naganap matapos ang aksidente. Samantha, si Dylan lang ang kakapagligtas sa kanila at kailangan ng mga batang ama nila. Kung hindi mo kayang sabihin ang totoo kay Dylan, ako ang gagawa nun dahil mahalagang buhay ng mga bata kaysa sa nakaraan na palagi mong tinatakbuhan. Tura ni Carmen at doon na napahagulgol si Samantha. Ako na pong gagawa. Hindi ko po kaya makita na ganyan ang kalagayan ng mga anak ko. Umiiyak na tura ni Samantha at walang pag-aalinlangan na nagtungo sa tahanan ni Dylan. Samantalang si Dylan naman ay nagulantang nang makita si Samantha sa harapan ng kanyang tahanan. Umiiyak ito at puno pa ng benda sa iba't ibang parte ng katawan. Samantha, anong ginagawa mo dito? Kamusta ka? Bakit nandito ka? Di ba dapat nasa ospital ka? Sunod-sunod na tanong ni Dylan. Walang imik si Samantha at lumuhod ito sa paanan ni Dylan at saka umiiyak na nagturan. Dylan, alam kong iniwasan kita at nasaktan. Oo, aaminin ko nasaktan din ako dahil lumayo ako sa'yo. Gumawa ko ng kwento para lang lumayo ka sa akin. Ang totoo kasi niyan, alam ko na Dylan, na ikaw ang lalaking nakasiping ko noon. Nadala lang talaga ako ng takot at pangamba na baka magulo ko ang buhay mo. Na baka magulo ang buhay ko. Sobrang takot ako at nawalan ng tiwala sa ibang tao. Panimula ni Samantha. Titig na titig lamang si Dylan sa dalaga at hindi makapaniwala sa mga sinambit na mga salita nito. Kung ganon, imbento mo lang lahat ng yon? Pero sino yung lalaking kasama niyo nun? Naguguluhan na tanong ni Dylan. Saka ko na ipapaliwanag ang detalye. Dylan, ang mahalaga maisalba ang buhay ng mga bata. Ng mga anak natin. Pag-amin ni Samantha habang umiiyak at nakaluhod. Anak natin? Teka, naguguluhan ako. Tumayo ka nga dyan. Tura ni Dylan at pinatayo si Samantha. Oo.
anak natin, Dylan. Nung may nangyari sa ating dalawa, makalipas lang 1 buwan ay nalaman ko na buntis ako. Kaya nagtungo kami sa Italy para doon magsimula. Please, Dylan, kailangan ka ng mga bata. Paliwanag ni Samantha. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Bagamat hindi pa ganong kalinaw ang lahat, ay hindi nag-alinlangan si Dylan. At nung mismong araw na yon, ay bumalik sila sa ospital at isinagawa ang blood donation sa kambal. Upang mapatunayan na nagsasabi ng totoo, ay nagpa-DNA test si Dylan at ang mga bata. Doon ay lumabas ang katotohanan na anak nga niya ang mga batang anak ni Samantha. Dahil abala pa si Dylan sa pag-aasikaso sa ospital, ay isinantabi na muna nila ang mga tanong at emosyon. Inalagaan ni Dylan ang kanyang mag-iina at makalipas ang 2 linggo ay tuluyan ang nakarecover ang mag-iina. Samantha, may kasalanan din naman ako sa'yo. Pag-amin ni Dylan. Nasa balkonahe ngayon ang bahay ni Samantha ang 2. Ha? Anong sinasabi mo? Takang tanong ni Samantha sa binata. Ang totoo kasi, matagal ko nang alam na ikaw ang babaeng nakasiping ko. Noong araw din yan, tinago ko ang totoo kasi natakot ako na layuan mo ako. At iyon nga ang nangyari. Wika ni Dylan. Ngumiti lamang si Samantha sa binata at saka nagsalita. Hindi naman na yun mahalaga. Hindi na mahalaga kung may pagkakamali dahil pareho lang naman tayo. Siguro natakot tayo masyado pero dahil sa takot na yun mas lalo tayong pinaglayo. Sa ngayon, wala namang ibang mahalaga kundi mapangalagaan natin ang mga bata. Tura ni Samantha. Salamat, Samantha. Dahil binigyan mo ako ng pagkakataon para maging ama sa ating mga anak. Pasasalamat ni Dylan sa dalaga. Wala yon. Kung hindi dahil sa'yo, malamang wala na mga bata. Pinatunayan mo na magiging mabuti kang ama dahil kahit na hindi ka pa sigurado kung tunay bang sinasabi ko, hindi ka nag-alinlangan na isalba ang buhay ng mga bata. Masayang tura ni Samantha. Noon pa lang kasi ramdam ko na may koneksyon ako sa inyo ng mga bata. Noong unang makita ko pa lang si Amber sa labas ng parke, nakaramdam na ako ng kakaibang saya sa aking puso. Siguro yun yung tinatawag nilang lukso ng dugo. Kaya hindi ko na naisip kung totoo bang sinasabi mo o hindi. Basta nakinig ako sa tibok ng puso ko. Nakangiting wika ni Dylan. Maswerte ang mga bata sa'yo. Wika ni Samantha at matamis na ngumiti. Mapalad din naman sila sa'yo. Kahit na ang bata mo pa nung ipinagbuntis mo sila, hindi mo naisipan na ipalaglang ang mga bata. Kaya mapalad sila. Dahil may ina silang gagawin ng lahat, mailigtas lamang sila. Wika ni Dylan at ngumiti. Matapos ang pag-uusap na yon ay mas lalong pinatunayan ni Dylan na karapat-dapat siya para sa mga bata. Hanggang sa makalipas ang 2 taon, 8 kaarawan iyon ng mga bata. Mommy, it's our birthday! Masayang tura ni Azur. Yeah, and I'm so excited! Gaganapin daw ang birthday natin sa kumbento. And it's super cool! Masayang wika ni Amber. Sige na, maligo na kayo. At maya-maya pa dadating na mag-aayos sa inyong 2. Tura ni Samantha na may ngiti sa labi. OMG, this is real! Tili ni Amber at kaagad na umakyat sa kanyang silid at naligo. Gayon din ang ginawa ng kakambal nitong si Azur at matapos na maghanda ay bumaba din ang 2 at inayusan na. Ang bilis ng panahon, no? 8 years old na agad ang mga bata. Tura ni Dylan na may bitbit na isang bugkos ng tulips ng tunay na bulaklak. Nakakagulat ka naman, pero tama ka. Parang kailan lang nung ipinanganak ko sila.
Tapos ngayon 8 years old na. Wika ni Samantha habang nakatanaw sa kanyang mga anak. Para nga pala sa'yo. Wika ni Dylan at ibinigay kay Samantha ang bitbit na bulaklak. Matapos kasi nung araw na malaman ni Dylan ang katotohanan at nagkausap sila ni Samantha, inumpisahan na nito na ligawan ang dalaga. At sa ngayon ay patuloy pa din siya sa panunuyo sa dalaga at paghihintay sa matamis na oo ng dalagang si Samantha. Salamat. Tipid na tura ni Samantha. Ay, ang sweet naman ni Daddy. Nakangiting tura ng kambal sa dalawa. Napangiti lamang si Samantha at Dylan. Matapos ng malambing at sweet na eksena ay nagtungo na sa kumbento ang mga ito at ipinagdiwang ang masayang kaarawan ng dalawang bata. Matapos ang masayang kaarawan na yon, ilang linggo lamang ang nakaraan ay sinagot na ni Samantha si Dylan. Labis ang sayang naramdaman ni Dylan nang sa wakas ay sinagot na siya ng dalaga. Totoo ba? Sinasagot mo na ako? Naluluhang tanong ni Dylan. Hindi pa ito makapaniwala sa tinura ng dalaga. Nagset kasi si Samantha ng isang dinner at inakala ni Dylan na isang normal na dinner date lamang iyon. Ngunit espesyal pala ang araw na yon. Oo nga, ayaw mo ba? Natatawang wika ni Samantha. Totoo? Paninigurado ni Dylan at tumango naman si Samantha. Oo nga, mukha bang binibiro kita? Tura ni Samantha. Talaga? Wow, girlfriend ko na si Samantha! Masayang sagaw ni Dylan at niyakap pa ng sobrang higpit si Samantha. Tuwang-tuwa ah. Natatawang wika ni Samantha. Aba, syempre naman. Matagal ko kayong hinintay ito. Sakto at balak ko na ipakilala kayo ng mga bata sa aking ninong at ninang. Masayang tura ni Dylan. Sige ba, excited na din ako na makilala sila. Ganon din ang mga bata. Masayang wika ni Samantha. Nakilala na din ni Samantha ang mga magulang ni Dylan nung ipaalam ni Dylan ang katotohanan na may anak na siya at ang kulang na lamang ay maipakilala ni Dylan si Samantha at ang mga bata sa kanyang ninong at ninang. Sila din hindi makapaghintay na makilala at makita kayo. Parati ko kasi kayong naikukwento sa kanila. Wika ni Dylan at abot langit ang ngiti nito. Para bang wala nang sisira sa kaligayahan ni Dylan at labis-labis ang saya ng kanilang puso. Makaraan ang ilang araw ay nagset na si Dylan ng dinner sa tahanan ng kanyang mga ninong at ninang at doon ay sinama niya ang kanyang mag-iina. Aba, kay ganda naman pala nitong si Samantha. Hindi katakataka kung in love sa'yo itong si Dylan. Masayang wika ng ninang ni Dylan. Oh, bakit nagtatago kayo dyan sa likuran ng daddy at mommy ninyo? Huwag kayong mag-alala, mabait kami. Tura ng ninong ni Dylan sa mga bata. Sige na Amber at Azur, magmano na kayo. Wika ni Samantha at kaagad na lumabas ang dalawang bata. Nanlaki naman ang mga mata ng ninang ni Dylan nang makita si Amber. Teka, kamukha mo ang Shane ko. Umiyak na tura ng ninang ni Dylan at niyakap ang napakahigpit si Amber. Natigilan naman ang mga ito dahil naging emosyonal na ang ginang kaya ipinagliban na muna nila ang dinner sa ibang araw. Pagdating sa kanilang tahanan ay kaagad na nagtanong si Amber. Mommy, bakit po umiyak yung babae kanina? Nagtatakang tanong ni Amber. Kasi kamukha mo daw ang nawawala nilang anak. Tura ni Dylan at natigilan naman si Samantha. Paano naman nangyari yun? Takang tanong ni Samantha. Hindi ko din alam, kanina ko lang din napagtanto na hawig ni Amber si Shane. Tura ni Dylan. Nagugulahan naman si Samantha sa mga tinura ni Dylan. May larawan ka ba ng sinasabi mong Shane? Kasi alam mo ngayon ko lang din na-realize. Pareho kami nung Shane. Wika ni Samantha. Anong ibig mong sabihin? Takang tanong ni Dylan. Napabuntong hininga naman si Samantha. Remember what I've told you? Tanong ni Samantha.
Alin doon sa dami ng sinabi mo? Hindi ko alam kung ano doon ang tinutukoy mo. Tanong ni Dylan. Ampun lang ako. At base sa pagkukwento mo, tugma siya dun sa kwento ko. Alam mo kasi, 3 taon ako nung napulot ako nila mom and dad noon sa parke. Wika ni Samantha. You mean pwedeng ikaw si Shane, tama ba? Takang tanong ni Dylan. Hindi ko alam pero nung nakita ko kasi yung ninang at ninang mo, may naramdaman ako nakakaiba. Basta hindi ko alam. Wika ni Samantha na tila ba may nais ipunto. Natahimik naman si Dylan at napaisip sa sinambit ni Samantha. Kung tutuusin, saan nga ba magmamana si Amber? Sa kanilang dalawa lang naman. Kung kaya't doon na nagkaroon ng konklusyon ng dalawa. Bukas, dadalhin ko ang larawan namin ni Shane para makita mo din. Wika ni Dylan. Gusto ko lang malaman pero ayokong umasa na sila talagang tunay kong mga magulang. Alam mo na masakit umasa Tura ni Samantha. Matapos ang araw na yon, ay hindi na maalis sa isipan ni Samantha ang mga naganap. Pakiramdam niya ay may mali doon at nagtataka na. Napabuntong hininga na lamang si Samantha bago tuluyang nakatulog sa malambot na kama. Kinabukasan ay maaga pa lamang ay nasa kanilang tahanan na si Dylan. Daddy! Masiglang wika ni Amber at kaagad na nagpakarga sa kanyang amang si Dylan. Ang aga mo naman ata. Tura ni Samantha nakakagising lamang. Syempre hindi ako nakatulog na maayos dun sa naisip mo Tura ni Dylan at kaagad na ilalabas ang picture frame. Doon na tila natuod si Samantha nang makita ang larawan. Dylan, ako nga yan. Ako nga ang anak nila. Naluluhang tura ni Samantha at hindi mapigilan na hindi maging emosyonal dahil sa mga nagaganap. Tinitigan pa ni Samantha ang larawan noong bata pa lamang siya at inilabas ang larawan na nakatago sa kanyang wallet. Ikaw nga. Wika ni Dylan at hindi makapaniwala. Paano natin sasabihin? Baka hindi sila maniwala. Turan ni Samantha. Kailangan natin ng patunay. Turan ni Dylan. At doon ay palihim na tong kinuhaan ng buhok ang mag-asawa at nagsagawa nga ng sikretong DNA test. Naghintay din ng ilang araw sina Dylan at Samantha hanggang sa dumating na ang resulta ng isinagawang DNA test. Kinakabahan ako, Dylan. Kabadong wika ni Samantha. Ano man ang resulta, walang magbabago. Wika ni Dylan at nilabas ang resulta. Tila ba binuhusan ng isang pitsyal na malamig na tubig si Samantha at nagising sa katotohanan. Dylan, nahanap ko ng mga tunay kong magulang. Emosyonal na wika ni Samantha at napayakap kay Dylan. 99.99% ang lumabas na resulta at ang ninong at ninang ni Dylan talaga ang tunay na mga magulang ni Samantha. Bagamat binabalot ng kaba ang puso, sumama pa din si Samantha sa tahanan ng mga ito kasama si Dylan at hinanda ang kanilang mga sarili para sabihin ang katotohanan. Dylan, Samantha, pasensya na sa nangyari nung nakaraan Hindi ko napigilan ang emosyon ko. Paghingi ng pasensya ng ninang ni Dylan. Wala po yun. Tura ni Samantha at pinipigil ang sarili na yakapin ang ginang. Ano nga ba ang sasabihin ninyo? Tanong ng ninong ni Dylan. Ito po, buklatin ninyo. Wika ni Dylan at iniabot ang brown envelope sa mag-asawa. Nagtataka man ay binuklat iyon ng dalawa at nanlaki ang mga mata nila nang makita ang DNA test result. Si Samantha ang anak namin? Naluluhang tanong ng ninong ni Dylan. Ganun na nga po. Nakangiting wika ni Dylan at kaagad na niyakap ng mag-asawa ang dalagang si Samantha. Ikaw nga ang anak ko. Umiyak na tura ng ninang ni Dylan.
Doon na nagyakapan ng pamilya. Ngunit ang ipinagtataka ng mga ito kung bakit hindi man lang nakarating sa mga nag-aalaga kay Samantha ang balitang hinahanap nila ito. Umuwi po kasi kami sa Canada. Doon po ako lumaki at bumalik dito sa Pilipinas noong dalaga na ako. Kaya malamang hindi po nila nalaman ang patungkol sa paghahanap ninyo sa akin. Paliwanag ni Samantha. Matapos noon ay naliwanagan si Samantha. Siguro gano'n na nga. Ang mahalaga bumalik ka sa amin kagaya ng parati kong ipinagdarasal. At salamat sa iyo, Dylan. Dahil nakabalik sa amin ang anak namin at ikaw ang naging instrumento. Wika ng ninong ni Dylan. Wala po yun. Kagaya nga po ng palagi kong sinasabi sa inyo. Balang araw, darating ang panahon na maipagkakaloob din ng Diyos ang inyong dalangin. At masaya po ako na kayo ang magulang ng aking nobya. Masayang tura ni Dylan. At masaya din kami dahil ikaw ang nobyo ng aming prinsesa. Masaya kami sa inyong dalawa. Masayang tura ng mga ito. Naging masaya si Samantha dahil kahit na madami man siyang pinagdaanan sa buhay, sa huli ay pinagpala pa din siya ng Panginoon. Nahanap niya ang kanyang tunay na mga magulang at naging masaya pa sa piling ng lalaking kanyang mahal. Matapos na malaman ang katotohanan, ay kaagad na ipinaalam ni Samantha ang nalaman sa ina-inahan na si Carmen at ipinakilala ni Samantha ito sa kanyang tunay na pamilya. Kayo palang tunay na mga magulang nitong anak-anakan ko na si Samantha. Masayang tura ni Carmen sa mga magulang ni Samantha. Kami nga, at lubos kami nagpapasalamat sa iyo dahil kahit na hindi mo siya tunay na kadugo ay hindi mo iniwan ang anak namin at pinabayaan. Pasasalamat ng mga ito kay Carmen. Napunta sa akin si Samantha na dalaga na, kung kaya't ang dapat na pasalamatan ninyo ay ang nagpalaki sa kanya. Ngunit wala na rin ang mga ito. Wika ni Carmen. Nakwento sa amin ni Samantha ang lahat, kung paano mo pinalakas ang kanyang loob sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Malaking utang na loob namin sa iyo dahil kahit nakakakilala mo lamang kay Samantha, ay hindi ka nag-alinlangan at tulungan siya. Wika ng ginang. Ngumiti naman si Carmen. Hindi naman nasusukat sa tagal ng pinagsamahan ng pagtiwala sa isang tao. Oo, bago ko lamang makilala nun si Samantha. Sa labas ng kumbento ay basang-basa. Ngunit ramdam kong kabutihan sa puso niya. Kung kaya't alam ko na pagpapalain siya ng Diyos. Kita ko na matatag si Samantha. At sa tingin ko ay sa inyo siya nagmana. Sa dami ng pinagdaanan ni Samantha, kahit ako nagulat dahil sa murang edad niya, kinaya niya ang lahat ng problema. Wika ni Carmen. Napangiti ang mga ito at naiyak na lamang si Carmen habang inaalala ang mga pinagdaanan ni Samantha at kung gaano nakalayo ang narating nito sa buhay. Alam ni Carmen na ang lahat ng naganap ay kalooban ng Diyos. Naging masaya si Samantha sa bagong buhay na meron siya, kapiling ang kanyang tunay na mga magulang. Maging si Carmen na walang sawang umalalay sa kanya, ang kanyang mga anak na bagamat bunga ng isang kasakiman ay tinanggap ni Samantha at hindi dinamay sa suliranin. At si Dylan na kanyang nakasiping ay sa hindi inaasahang pangyayari. Makalipas ang isang taon, nagpa siyang dalawa na magpakasal at lahat ng mahal nila sa buhay ay imbitado. Nakatanaw si Dylan sa kanyang mapapangasawa na naglalakad papuntang altar at hindi mapigil ni Dylan ang kanyang emosyon habang pinapanood si Samantha. Nahawak-hawak ang bugkos ng bulaklak. Dahan-dahang naglalakad sa altar papalapit sa kanya habang nakasuot ng puting bride gown na gawa sa tunay na diamante habang nakangiti. Pagdating sa harap ni Dylan, mas lalong naging emosyonal ang binata. Ingatan mo ang anak ko, ang anak namin. Masayang bilin ng ninong ni Dylan. Makakaasa po kayo. Masayang wika ni Dylan at hinawakan ng malambot na mga palad ni Samantha. Sabay na humarap sa pari ang dalawang ikakasal na sina Samantha at Dylan. Sisimulan na natin ang pag-iisang dibdib nila Dylan at Samantha. Dylan, tinatanggap mo bang maging kaisang dibdib si Samantha na maging kabiyak ng iyong puso sa habang buhay
sa hirap at ginhawa, sa sakit man o kalusugan, at mamahalin mo siya sa habang buhay gaya ng sagradong utos ng Panginoon? Pagtatanong ng pari kay Dylan. Matamis na ngumiti si Dylan at saka nagsalita. I do, Father. Magiliw na wika ni Dylan. Ikaw, Samantha, tinatanggap po bang maging kaisang dibdib si Dylan na maging kabiyak ng iyong puso sa habang buhay, sa hirap at ginhawa, sa sakit man o kalusugan, at mamahalin mo siyang habang buhay gaya ng sagradong utos ng Panginoon? Baling ng pari kay Samantha. Siyempre naman, I do, Father. Masiglang wika ni Samantha. Kung ganon, you may now say your vow to each other. Wika ng pare. Nauna na si Samantha na sambitin ang kanyang mensahe para kay Dylan. My darling, as I look into your eyes today, I feel like the luckiest woman in the world. I promise to be your strength when you need me, your light when you feel lost, and your comfort when you're hurting. I'll be your biggest cheerleader, your most devoted companion, and your forever love. My dearest, I can't imagine my life without you. From this day forward, I vow to be your partner in every sense of the word. I'll be your confidant, your supporter, and your rock. I will be your loving wife, your best friend, and your soulmate for all the days of my life. Today, I stand before you and make these promises. I promise to love you more with each passing day and to support you through all life's challenges. With you by my side, I know that together we can conquer anything. Matamis na tura ni Samantha. At bawat nakikinig ay naantig ang damdamin sa magandang mensahe ni Samantha para sa asawang si Dylan. You know me better than anyone else in this world, and somehow you still manage to love me. You are my best friend, my one true love. There is still a part of me today that cannot believe that I'm the one who gets to marry you. I see the vows not as promises, but as privileges. I get to laugh with you and cry with you, care for you and share with you. I get to run with you and walk with you, build with you and live with you. I promise to be your lover, companion and friend, your partner in parenthood, your ally in the conflict, and your greatest fan, and your toughest adversary, your comrade in adventure, your student and your teacher, and your consolation in disappointment, your accomplice in mischief. This is my sacred vow to you, my equal in all things. All things. Tura naman ni Dylan at nagpalakpakan ng mga taong saksi sa kasalan ng dalawang nag-iibigan. Maging ang pare ay hindi maiwasan na mapangiti dahil sa sweetness na dala ng bagong kasal. Huwag na nating patagalin pa. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss your bride. Nakangiting tura ng pare at nagtilian naman ang lahat. Nang halikan na ni Dylan ang asawang si Samantha, binalot sila ng iba't ibang flash ng kamera, maging ang tilian ng mga saksi. Matapos ang masayang kasalan, nagtungo sa Hawaii ang bagong kasal kasama ang kanilang buong pamilya. Let's cheers for celebrating the newly married couple! Wika ng ninong ni Dylan, na ngayon ay kanyang ama na. Cheers! Wika ng lahat at masayang in-enjoy ang gabing iyon. Naging memorable ang araw na iyon para sa dalawa at masaya na sa kanilang buhay. Namuhay ng masagana at masaya ang pamilya ni Samantha. Lumaki ang mga bata na may takot sa Diyos. At higit sa lahat, ang nakaraan ni Samantha ay tuluyan ng napalitan ng magandang alaala sa kasalukuyan.
Nagpatuloy sa pagtulong sa kapwa ang dalawang mag-asawa. At kalaunan ng magdalaga na at magbinatang mga anak nila ay naging kasakasama nila ang mga ito sa bawat charity na kanilang pupuntahan at talaga naman na naging malago ang kanilang pamumuhay. Magkayakap ang dalawa habang nakatanaw sa malawak na tanawin. I promise to love and take care of you. I will try in every way to be worthy of your love. I will always be honest with you, kind, patient, and forgiving. And I promise to try to be on time. But most of all, I promise to be true and loyal friend to you. I love you. Malambing na tura ni Samantha sa asawang si Dylan. Masaya na ang dalawa sa piling ng isa't isa kasama ang kanilang dalawang anak. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.